ang tatanga ninyo, hindi na to issue ng anti-Duterte kayo o ayaw nyo kay Duterte. Issue na to ng pera ng bayan na kinukurap. Nakakaloka lang, sobrang kadiri. Kagaya nitong si speaking of yung mga pink na ginagawang vehicle tong flood control issue para dun sa mga anti-Duterte narrative nila. Si Salome Salvi. Tapos parang may rally-rally sila. Ang flag bearer ng Nepo baby nila si Kitty Duterte. Ang flag bearer ng mga Nepo babies dapat si Bongbong Marcos. Diyos ko. Original. OG. Original. Talaga, si Kitty talaga unahin ninyo. Yung talagang totoong marunong magtrabaho. You know, I talk to a lot of people. And, etong si Kitty, kasi di ba nga nag-online selling yan, ganyan-ganyan. Alam mo, hustler talaga yung bata na yan. Hustler talaga yung bata na yan. Talagang talagang she would seek deals. Ganun siya kasipag. Magano talaga siya na parang, ay, saan ba ako po pwede? Ano bang dito? Parang, ano bang deal lang po pwede? Ano yung mga endorsements na po pwede ako? Ganyan. Magaling talaga gumawa ng pera yung bata. At that age, may, kumbaga, kasi, talaga, para sa mga ganitong bagay, hindi ka talaga magtatagumpay pagka hindi ka sick face eh. Si Kitty, hardworking talaga siya, hustler talaga siya. With enough kapal ng muka, nakukuha niya talaga yung goals niya. Masipag talaga siya. O pagka nag-online selling ba naman? Wala sa kanya yung parang, nagbebenta ka, hustler talaga yung bata. Pagkatapos, ito yung poproblemahin ninyo na Nepo baby? Itong marunong magtrabaho, marunong magharap ng sariling pera? Talaga ba? So ngayon, itong si Salvi, si Salome Salvi, nagdududa siya doon sa sa self-made, talaga ba? Self-made, ganyan. Nagdududa siya. Parang, Bex, unang-una, yung kausap mo, fan page, hindi yun si Kitty. So, hindi words ni Kitty yon, okay? Words ng fans niya yon, na si Kitty ay self-made, okay? Be that as it may, na gano'n ang sitwasyon, okay? Na feeling mo si Kitty nga yun. Bex, hindi ikaw ang may karapatang magmural-mural sa amin. 'Di ba? Ikaw nga, hindi mo hard work, ang pinili mo para kumita ng pera. 'Di ba? Ang pinili mo, 'di ba? Pagkakitaan yung katawan mo, i-commodify yung katawan mo. Yun yung pinili mo. And then you're going to talk about being self-made? Hindi ka kasali sa usapan, Box. Wala kang respeto sa katawan mo eh. Yung katawan mo nga, kinomodify mo. Yung katawan mo, ginawa mong parehas ng pera. Ginawa mong parehas ng gamit. Magka-level lang yung katawan mo at yung gamit. Diba? Tapos tuturuan mo kami about politics. Pakita mo! Diyos ko! Yung talagang nag-commodify ng katawan niya. Ang magle-lecture sa ako, katawan mo yan. Gawin mo kung anong gusto mo sa katawan mo. Hindi ko sinasabi na magmadre ka or magpaka-virgin ka or something like that. It is still your body. Okay? You can, if you want to use your body as a commodity, it's up to you. Katawan mo yan. You are sovereign with your own body. At dahil dyan, hindi tayo magka-level. Okay? Hindi tayo magka-level, bakla. And do not even dare to talk about politics kung ikaw, kaya mong i-commodify ang katawan mo. Kasi you're talking to people here, okay, that would not look at that course of action na i-commodify ang katawan namin at pagkatapos magmamoral-moral kami. Diba? Buti ba sana yung iba, yung mga dating pokpok na nagbagong buhay di ba? Alam nila na, of course, syempre, at that time, survival, kaya namin ginawa yan. And they choose to live that life. Why? Because you cannot commodify your body forever. Your body is not a thing. Ikaw, ginagawa mo yan proudly. Kung gusto mong gawin yan, gawin mong mag-isa. Pero huwag kang makisaw-saw sa mga issues namin, kaming mga hindi nagko-commodify ng katawan namin, who are really talking about public interest. Diyos ko. Sa totoo, high blood ako kay Salome talaga. Naiirita talaga. Parang, takina na itong pokpok na to. Takina na itong pokpok na to. Tigil-tigilan mo nga kami. Diba? Kung pakan ka, huwag kang nakikisaw-saw sa usapang politika. Diyos ko. Ayun. Anyway, yes, Mami Laika. Wala lang, naloka lang ako dun kasi parang
Uy, ang itim ng singit mong pangit tignan. Kaya ang dami nagiging bakla kasi pinapakita mo yan eh. Imbis nandidiri tuloy sa pokerya kasi nakakakala tuloy na ibang lalaki. Ganyan pala katsaka yung pokerya. Ayoko lang maging lalaki. Magbabakla na lang ako. Grabe siya. Anyway, ayun na. Kasi ito naman si Oliver share na kung anong video. Tapos nung napanood ko yun, sabi ko parang Pilipina to. Then doon ko na-realize na siya pala yun. So parang sagwa. Tapos ngayon nagagaganyan. Tapos siya talaga yung magko-question doon sa hard work ng ibang tao. Diba? Ayun. Hindi mo yung madaling kumita ng pera tapos ngayon ikaw yung may karapatang mag-lecture ng tungkol sa mga self-made na yan. Totoo. Tangina parang, Bex, pokpok ka? Tumabi ka dyan. Tangina nito. Ayun. Anyway, ayun. Filipino Intelligence, you want something to... Ay, teka, sino ba mauna? Sige, si Filipino Intelligence muna. Hello, Filipino Intelligence. Hi, Joey. Hi. Hello? Yes, go ahead. Hi. Actually, late ako nakapasok sa live mo, so hindi ko alam masyado yung topic. Pero gusto ko lang yung observation ko sa Senate hearing na gusto ko sana mas marami silang itatanong sa yung babaeng taga DPWH na parang naka-botox. Ay, oo, si Cabral. Yusek. Yung Yusek. Yun siya dapat yung target. Kasi parang sa kanya dumadaan yung mga monitoring na online, di ba? And then, correct. Oo. Ito yan eh. Ito yung tinutukoy mo. This lady. So, yung mas marami pang retoke kaysa sagot. In fairness kay ate, maganda yung retoke niya. Yusek Kata. Ay, hindi. Anong pangalan to? Yan siya. Anyway, yan yung babae yan yung tinutukoy mo, Filipino Intelligence, di ba? Yes. Good. That's a good point that you raised. Kasi gusto ko rin sabihin yan kanina, nakalimutan ko eh. Kasi parang nasa center siya. Oo, sa planning, sa system din ng online system nila. Correct. Kaso nga lang, nauubos yung oras sa kotse ni Diskaya, sa pick-up. Actually, yung pick-up, for me, parang less, siguro mga 5-10 minutes questioning, okay na yun sila. Kasi accreditation lang naman sa usually documentation, kahit nga sa Dun & Bradstreet nga, private documentation lang eh. Magbabayad ka ng investigation, hindi ka naman i-visit. Parang ganun din yung pick-up. Lesser, pinaka-least evil yan sila siguro. Although may problem din naman sila. I disagree ako ha, yung sa pick-up ha, kasi di ba ang yung pick-up pala yung nagbibigay ng category. Oo, tapos malalaman-laman mo yung mga nandoon, may mga construction company. Oo. Siguro gumawa na lang sila ng rules na hindi dapat or retirees or kasi usually naman mga civil engineer, may mga malalaking or popular na mga or powerful na mga civil engineers, may mga construction talaga yan. Kumbaga, siguro yung Dakay sa Picab, very big contractor yan sa Visayas, yung Dakay. Yung si Escalante, taga saan ba yun? Teka lang, wait lang. Gets ko yung point ni Mami Laika, ni Filipino Intelligence. Kasi kumbaga, parang yung issue dun sa PCAB, regulation issue yun eh. So that can be settled by setting a better regulation. Diba? O sino ang dapat na mauupo sa PCAB, sino ang dapat na gano'n. So kumbaga parang, yung parang lang yan, yung checklist lang yan ng questions. O, anong nyo, sinong dyan, gano'n. Matter of list, kung ano yung mga checklist na dapat lang gawin. Pero, ang tawag dito, yung, kumbaga parang, hindi sila yung hindi sila yung pinaka-enabler dito. Hindi sila yung pinaka-enabler. Kasi ang pinaka-enabler nga is, well, who allowed them to be in that position in the first place? Meron silang construction company, pagkatapos nandiyan sila sa PCAB, who did it? Who allowed ang PCAB pala, ina-appoint pala yan ng presidente. Kaya nga 'di ba? Parang kaya dapat imbestigahan din yung PCAB. Pero madali lang siyang pero agree, dapat talaga nagtutok sila dun sa DPWH kasi kung talagang nagdiin sila doon, may mahuhuli, may makukuha silang impormasyon. Lalo na doon sa babae sinabi mo, yung sa planning. Kasi siya yung doon sa question and answer nila ni Akop, sinasabi niya na DE at saka yung district engineer, yun yung nagsasuggest ng mga projects na gagawin. Sila nagde-determine ng mga projects na gagawin. Tapos nagkakaroon daw ng modification depende sa priority. So yung opisina niya, ang talagang hands-on kung kanino mapupunta ang bawat proyekto.
At least kung kaninong lugar kung kaninong lugar mapupunta yung mga proyekto. O sinong nagdidikta sa kanya? So definitely ang tao na yan rin ang kinakausap ng lahat kung sino ang dapat isama at hindi isama na projects. Yep. Kaya ito malaking role nito. Tingin ko malaki yung role nitong tao na to. Hindi simple yung nito, hindi simple yung nalalaman nito ni Maria. Maria nakalimutan ko yung pangalan kasi wait lang Saka naman kasi nag-iimbestiga naman si Ako. Malamang talaga malamang sinadya nila yung, alam mo kaya nga yung sinasabi ni sino ba yung kaninang babae, na puro diskaya. Yan din yung napansin ko, parang nilalagay sa limelight yung diskaya para matakpan yung ibang mga issue. At parang sinasadya. Ano siya yung tawag dito? May political arc kasi nga, yung mga diskaya, parang pinapresent nila as villain ni Vico Soto. Oo. Diba? Saka para yung focus ng mga tao nakikinig, magalit kay Diskaya, makalimutan na. Makalimutan na yung Congress. Yung companies ban ng mga Diskaya, may projects din sila sa Pasig. Kasi bakit biglang naging parang title card ni Vico Soto yung Diskaya bigla? Hindi kasi yung mga Diskaya, tumakbo yan na kinalaban yan sila Vico Soto noong 2025. Pagkatapos, si Vico Soto, nag-start, binan ni Vico Soto ang mga Diskaya sa Pasig. So, yung mga construction companies ng mga Diskaya, hindi makabid sa kahit anong project involving Pasig. Ganun. Pagkatapos ng 2025, tumakbo si Sara Diskaya, kalaban niya si Vico Soto. So ngayon, kumbaga parang meron talagang political rivalry between the two of them. Ngayon, ang ko naman dito kay Vico Soto is this. Kumbaga parang itong issue na to is more than the rivalry of the two of you. 'Di ba? Wala kaming pakialam doon sa pag-aaway ninyo kung sino dapat maging mayor diyan sa Pasig. Kung meron kang nalalaman, sabihin mo lahat ng nalalaman mo. 'Di ba? Kung kunwari tinry ka suhulan nila Diskaya, di yun ang sabihin mo. 'Di ba? Yun yung anuhin mo, tinry ka i-read, tinry ka, focus doon sa problem on the flood control at saka sa siguro pwede mag-segue pati sa mga construction ng ibang mga infrastructure not necessarily flood control. Ayun. So, kaya lumabas yung Diskaya. Nagbardagulan sila Filipino leaks ni Vico Soto ng bonggang-bongga before nung eleksyon. Okay po, noted. Sige, mamaya po kasi yung Vico Soto din yung inakyat kayo, pero mamaya na po. Sige. Ayun. Anyway, Filipino Intelligence, meron ko pang gustong idagdag? Hello, Filipino Intelligence. Hello? Hello, yes. Meron ka pang gustong idagdag na kwento? Nakalimutan ko na. Pero parang yun lang. At tapos, hindi nakalimutan ko na talaga. Baba na lang ako. Sige, akyat na lang ulit pag naalala mo na. Okay. Sige, bye. Nawala yata sa thought niya si Filipino Intelligence. Sorry. Intay ka lang dyan sa backstage ka Filipino Intelligence. Tapos, pag naalala mo, balik ka. Ayan. Yung pagtatanggol ni Garin kay ko parang maging nakakainis. Sabi ni Tinkerbell. Andiyan ba ito si Tinkerbell? Ayan, okay. Anyway, Huli Jing, hello? Hi, ate. Well, on a lighter note, ang gwapo ni Mayor sa baker niya. Oo, grabe, no? Na ang sunod, tsareng. May mga pa-VTS. But anyway, ang ko lang, this is what I have observed ba, especially sa tawag nito sa Reddit, sa Twitter, parang very dismissive masyado yung mga quote-unquote, putang inang Gen Z na yan, na, for example, like Mika Salamanca, I don't like her personally, as an artist or whatnot, but for example, Mika Salamanca posted something about the government, and then, there is this, like, a Reddit thread na, putya, Mika, blah, 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 friends naman kay ni Kitty, pero putang ina, it doesn't really matter if, friends sila ni Kitty, and to say the least, yan si Lloyd Agustin natin, you may search the name at your own risk. Yan si Lloyd Agustin is kasamahan niya ng mga kakamping na who would always say that parang sex work is work. Sex work. Oo, yan yung mga Oo, kasi naging debate yan before 'di ba? Yung sex work is work, ganyan. Ditang ina niyo kung gusto niyo sex work is work, kayo lang. 'Di ba? Correct. Smart yung mukha namin na tanggapin namin at irespeto namin yung work ninyo. Okay?
So, diba? yan siya. Gusto nyo puhunanin yung pek-pek ninyo, kayo lang, diba? True. Yan si Lloyd Agustin ate is very kakamping yan siya ha. And then there was an incident in BGC wherein na nag-overflow, nag-counterflow siya sa isang way. I'm not sure if you could remember that that news. He actually used the name of Kitty because Kitty is also a friend of that Lloyd Agustin. Putangin na nyo kung makadrag kayo sa mga pangalan dito ng mga DDS, tapos kung makaano kayo, like for example, nakaka-hurt lang ba kasi it parang like for example, si Tiglaw, yung Miss Grand Philippines. Like there are like a lot of things na nag-surface na, oy putang ina mo, ay Matiglaw, ano ka naman, DDS ka naman, putang ina, bakit pala kung DDS? I mean, what's with it? Diba? Oo, ano yun, diba? Ano ngayon, ba't yung kami sinishame? Correct. Parang ang ano nila ate is like, Ay, bumoto kayo sa bobe. Di ba? True. Like for example, bumoto kayo sa harap-harapang bobe. Kami nga, buti nga kami, nabudol lang kami. Nabudol lang. Ay, harap-harapang bobe, binoto ninyo di ba? Like, ang ano kasi nila is like, if someone is actually parang voicing out about the corruption or about the flood control, whatnot, they will actually parang dig up ba na, oh, DDS ka naman, putang ina mo. Putang ina nyo din, si Claudine ko, ano kakamping, mga hayop kayo. Mabwisit kayo. True. Nakakainis na kasi, 'di ba? Kasi I mean, this is I have been in my thoughts ba kasi 'di ba, during the election, they've actually tagged us Davaoenos na mga bobo kasi bumoto kami sa standee. Putang ina yung mga taga Bicol kayo, bumoto kayo ng corrupt si Saldico. Mabwisit kayo. At saka kayo mga taga Iloilo, mga putang ina nyo, si ang Garin Farm, ang Bao-Baho, hanggang ngayon, binoboto nyo pa rin. So, sinong bobo ngayon? Mabwisit kayo. But anyway, not all ha. Yung mga buwisit lang. Yun lang ate. Ayun. Sabi ni Filipino Intelligence, gusto ko pala sabihin na dapat confiscated na ang laptop ng department ng babaeng nakabotox. Kung serious BBM admin. Sa part ni Marcoleta, all they can do is to give them access. Maglinis na yon, sabi ni Oo nga Ayun. Hi, Paolo! Standy pa lang yan, sabi ni Paolo. Ayan. Hello. Pahay kay Aldo and kay Tio. Hello sa inyo. Pau, hello. Ayan. Inaaway ako sa mga taga Iloilo. Grabe si Garin, Grabe yung pagtatanggol. Yung nung inopen yung I watched the September 2 hearing. Tapos sabi dun sa 8 hours kasi yung yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. 8 hours kasi tong hearing na to. Ayan, 8 hours 16 minutes. Siguro hanggang dito kalahati, putang ina, pinag-uusapan nila kung sino ang i-invite. Sa 8 hours na. Ayan, 8 hours yan 8 hours yan, 8 hours, 16 minutes. Half nitong entire hearing na to, ang pinag-uusapan nila, sinong i-invite? Kasi sila Congressional po ba yan? Oo, Congress. Hinalo kay Ube kasi sila ni Toby Tiangco, tapos andun pa si Ungab. Pero for me ate if ever they could not invite Saldico as a resource person kasi siya, congressman siya, putang ina, asan pa ng kapatid ni Saldico? Oo. Tapos alam mo ate, and I was actually like reading the names of the lookout bulletin na nilabas nila. Walang ko doon. Saan ang mga ko? Why are they hiding? Where are they? Actually, kaya ako naiinis kasi nakatutok ni Diskaya. Para sa akin, mas tutukan dapat yung mga ko. Kasi yung ko, kamag-anak ni Saldi, si Saldi, yung kamay niya nakasangsaw sa pera ng bayan noong 2025, di ba? O parang kasi yan siya, Mami Likes, nakasawsaw yung kamay niya sa pek-pek ni Salome. Di ba? Ang ina niya. Ate, what is your take po about Toby Chanco? I think Toby Chanco is after Saldico talaga. I think it's really after Saldico. Kasi and he's consistent ha. Sa akin naman, I'm pretty sure merong interest yan si Toby Chanco Feeling ko meron yang parang may may interest yan and probably that interest favors BBM. Pero ang sa akin, kung kahit ganun pa man yung niya, if he's going to run after Saldico and we have one less crocodile in the farm, edi okay lang din. So sa akin, sige, supportahan natin si Saldico. Supportahan natin si Toby Chanco na i-take down si Saldico. Diba? Kasi siya yung number 2, diba? Sa pinangalanan ni Inday, si Martin at saka si Saldi. So parang, okay, we're going after the number 2 guy. Oo, so let's go. Sige, ako, sa akin walang problema yon. And it looks like Toby Chanco is very consistent doon sa kanyang he's very vocal, talagang ina-attenan niya lahat. And he really, he really give time and he makes he makes his presence felt.
So, sa akin tama yan. Mag-hi lang ako kay Sir Greco Bellica. Hello, Sir Greco Bellica, and kay Adrian Pascual. Hello, hello. Shout out sa inyo. Ayun. Ay, So, so, yun. si Sir Greco. Ang pogi-pogi. Para sa akin, ha? Oo. Totoo. Ayan. So, yun. Ang tawag dito, actually, ang criticism nila sa PACC na wala naman daw nakasuhan, wala naman daw napakulong, ganyan. And nag-post si Sir Greco kamakailan lang na merong na-desisyonan na convict na naging isa sa mga kaso na pinursu niya as a PACC chair. Ayan. Okay. Anyway, at saka parang meron ding marami kasi talagang expected kasi kapag meron kang anti-corruption body, expected na ang unang-unang titirahin dyan, credibility. Correct. Credibility. Siyempre, naghahabol ka ng mga korap, naghahabol ka ng ano. So, unang-una talagang unang-una talaga na ibabato sa'yo is issue on credibility. It's expected. Ayan. Okay. Anyway, ayun. So, yun na nga, so parang after yung sa hearing na yun, gusto ni Toby Chanko na, ano ba to, bakit hindi natin iimbitahan? Ganyan, si Mayor Magalong, ba't di natin iimbitahan? Ganyan. So, si Leila de Lima, tsaka si Shell Jokno, they do not want the investigation to happen. Kasi sasabi nila na, itong investigation na to is not right. Kasi parang we cannot investigate ourselves, ganyan, mga ganong echos. If we are in a perfect world, kasi nga itong mga yellow pinks na to, they are operating in a perfect world eh. So ngayon, if we are in a perfect world, tama naman tong dalawang to, si Chel Jokno tsaka si Leila de Lima na, of course, moro-moro lang talaga ang mangyayari kapag ang nag-imbestiga sa iskandalo ng flood control ay mga congressman lang din. Kasi sila nga rin yung isa sa mga backer ng mga enabler ng mga contractors eh. However, kaya nga sinasabi ko, I look at the practical side of things. Kasi, malabo pa sa sabaw ng pusit na magkaroon talaga tayo ng independent body na mag-i-investigate tungkol dito. Yan. So, mas maganda kung ang gusto natin ay magkaalaman tayo at ang gusto natin ay malaman ng taong bayan kung gaano sila ginatago ng mga crocodiles dito sa House of Representatives. It is better na mag-hearing sila para makita natin yung totoo nilang baho. And baho number 1 is Benny Abante, Janet Garin, 'di ba? Are all trying to protect Zaldico. May comment ako diyan. Unang-una dito kung nanonood si Sir Greco, yan kasi binuwag yan yung unang-unang binuwag ni BBM, di ba sila? Pangalawa, talagang poprotektahan nila si Zaldico. Kasi pag si Zaldico napitpit, baka kumanta, damay-damay. Damay-damay lahat ng inabot. Saan umakyat si Sir Greco? Tapos tanongin natin siya, Sir, if you hold the narrative, kung paano i-solve, kung paano ang dapat gawin para mapanagot lahat ng may kasalanan dito sa flood control issue, ano ang gagawin mo? 'Di ba? As a former PACC chair, kung kunwari nasa iyo ikaw ang may hawak ng naratibo. Ikaw ang pwedeng magdikta. Ano sir ang gagawin ninyo para mapanagot ang lahat na dapat mapanagot? Like for example, kanino tayo magsisimula? 'Di ba? Sino yung una nating dapat na hulihin? Ganyan. Ayun. Sana nandito pa siya. Char. Sana umakyat siya. Dapat cut off the heads na direkta dapat, diba? Nasabi mo na kanina yan, Miss Joey, na may leads na dapat sinasakal na agad and during the hearing. Pero yun nga, ang babait nila, hindi tulad ng ginawa nila sa inyo, di ba? Na halos hubaran kayo mga vlogger sa, kahit nga si Alice Go, ganun ginawa nila. Pero ngayon, kahit na malinaw na yung mga processes or may mga laws na violated, for example, na nagbibid yung mga sariling companies, ganun, wala pa rin sinasakal. Parang, uy, ang bait-bait nyo Ate, may lang ako ba? This is conspiracy man ito, no? Pero just my thought. I think ang ginagawa ni Kong Toby is that he is actually not really targeting Zaldico. I think he wanted Zaldico to voice something. No, he's targeting Zaldico. Alam mo, tingin ko ito yan. Okay? Kasi si Bongbong, di ba weak leader siya. So ngayon, he doesn't really remember yung kwento ni Sas before, na talagang nonchalant talaga si BBM sa corruption. Yung kumpara, corruption, parang, kumbaga parang, he doesn't get offended about corruption. Yun talaga yung nature ni BBM. Sas told the story about it Yung parang nasa dinner table sila, pagkatapos yung parang they are already
something to that effect na nag-uusap-usap na tungkol sa, paano yun sa amin dyan? Yung ganon. Yung mga ganon. So, yeah, well, nag-remark si Bongbong Marcos na, ganun talaga, hindi naman talaga maaano yung mga corruption dyan. Something to that effect. That made SAS conclude na wala siyang pakialam sa corruption, na mataas yung tolerance nitong tao na to sa corruption. And I think it shows na nakita niyo naman si BBM kahit na sobrang palpak na mga tao niya, kahit sobrang tanga, di ba? Hello, si Cristina Frasco nasa DOT pa rin, di ba? So, mataas talaga yung tolerance ni Bongbong Marcos sa corruption. Whether it is an active corruption or a corruption by omission, ganyan. Mataas talaga yung tolerance niya. Ngayon, ako tingin ko, they did not expect na itong mga taong to, yung mga magnanakaw, ito ko na kagaya nito nila Saldi ko, would be so corrupt na mas bongga pa yung makokorrupt niya kaysa sa kanila. Ganon. Feeling ko yun ang nakabad trip. Feeling ko yun ang nakabad trip sa kanila. Na itong si Saldi ko ay nangurap na yung pag-corrupt niya mas bongga pa kaysa dun sa nakorrupt niya nila. Kaysa sa mga nakukuha nila. Biruin mo okay. Ano lang naman to? Hypothetical lang. Miss Joey, wala nang talinuhan sa pag-corrupt. Yung harap-harapan naman na mahirap mang maitalo. Oo. Ganong level na Ganito, okay. Ang kwento ng mga ibong matalinghaga is this, okay? Pagka presidente ka, paano ka makakapangurap? Okay? Pipilipitin mo yung leeg ng mga performing na mga agencies, yung mga head ng mga yun na parang, mag-remit ka sa akin ng Kinembular. Mag-remit ka sa akin, Department of Kinembot, mag-remit ka sa akin, ganyan. So, pagka raw mangungurap ang executive, ganun ang style. Parang, may assignments kayo, and then, yung mga assignment ninyo, kailangan makumply nyo sa akin every time, So, ibig sabihin, marami kang kausap dyan. Pagkatapos may pipit-pitin ka pang ulo, may pipilipitin ka pang leeg, para may makuha ka. Kasi syempre, hindi naman ikaw yung nagde-decide ng budget Yung mga income-generating na mga government agency, sila yung mga pupwersahin mo na merong maibigay. Ganon. Ang pangungurap ng legislature, isang insertion lang yan Correct. Diba? Isang insertion lang yan, tapos ang usapan. Diba? O, sino pang kausap mo? The lowly DPWH engineer. Ganyan. Diba? Huli Jing, meron kang call. Magtrabaho ka muna. Thanks for calling, Zeffy. Ayan. So ngayon, pag ikaw nasa legislature ka, di ba? Parang ang dali di ba? Ang dali ng trabaho Isang insertion lang yan. So, tingin ko, baka doon nila na figure, doon nagkabanasan, doon tingin ko. Doon nagkabanasan. Kasi, parang, kami dito nahihirapan kami. Pagdating sa inyo, 'di ba? Isang insertion lang tapos ang trabaho. Feeling ko diyan nagkaroon ng why? Kaya sila Mamshi at saka si Mamshi, si Popshi at saka itong si Cousin ay nag-aaway-away. Ayun. Alam mo, mingi ko lang na-realize na kung bakit yung kwento si SAS noon, kung bakit ganun ka parang mataas yung tolerance level ni BBM sa corruption. Kasi lumaki siya sa ganung environment. Kanya parang, okay lang yan. Alakaran na yan, okay na yan. Kaya ganun. So ngayon alam na natin yung mga kamag-anak ng mga korap na opisyal na to, yung mga anak nila kapag lumaki, huwag yung iboboto. Oo. Kasi mataas ang tolerance niyan sa Oo. Normalized, correct. Na-normalize na. Ayun. Anyway, ayan. Filipino Leaks, go! Hello po. Thank you po sa papakyat, Miss Joey, and hi po sa Comsec, and kay Mami Laika, and sino pa dito? Zeffy, magtrabaho ka. Marami akong nakaaway recently kahit na sa isang live ni Sir Coco, kasi yun nga, ang point ko is nalilihis na tayo sa maraming ingay. And isa sa mga pinopost ko recently is si Senator Ping Lacson, si Vico Soto, si Mayor Magalong, kasi yun nga, matagal nang nagsasabi tungkol sa corruption, sa sistema ng corruption si Mayor Magalong, pero sinasalsal niya yung issue, di ba? Dapat matagal na rin yung pinangalanan. Si Senpin Lacson may pa 67 pero walang pangalan, and aside from that, let us not forget he is a tenured senator na matagal nang gumagamit ng pondo galing din sa PAOK, TF yan. Alam niya yung sistema ng intelligence.
and wala siyang pangalan, and yet he's saying this, no? So what they're doing is actually, number one, undermining Senator Marcoleta and derailing the focus of the investigations. Isama mo pa na nandyan si Tito Soto na marami pang ingay, and then may Congress pa. So lalo na nagiging malabnaw ang focus ng mga tao. In fact, may nakakausap ako face-to-face na pinapaliwanag ko yung kalakaran ng construction and kung bakit nagiging issue sa ngayon. Kasi kahit Duterte supporters, hindi nila maintindihan. Nagulat din ako, and yun nga, to your point, bakit ako umakyat? Kasi nga to, sabi mo, we need to continue sharing. And we truly need to continue sharing this. Parang good news of salvation, we need to continue sharing this kasi ang karamihan pa din sa atin, ang appetite natin, ang source of info natin is nasa radyo, nasa newspaper, nasa TV, and it's not enough kasi mainstream media is really spinning things way out of control. Na ginagawa lang ulit nilang anti-Duterte, hindi naman yan eh. Matagal na kasi yung open secret na yung issue ng corruption, pero yun nga lang, dati parang itinatago pa nila, may trabahong ginagawa, ngayon ghost eh. Diba? And right in their faces, pumutok talaga yung issue na yan. So, yun nga, I'm hoping na all of us will continue to be noisy and put pressure kay Senator Marcoleta na focus ka po, Senator. And really, diretsuhin mo na sa next hearing mo, hindi lang warrant of arrest, ikaw na mismo magpa-issue, i-pressure mo na din si Senator Cheese kung anong magagawa ninyo to really start the process of AMLA, ganun. Kasi if you allow other people to do this, tulad ni si Secretary Dizon, iba yung focus niya, di ba? Kulang yung nasa hold, sa watch list niya. Isang DE lang yung parang i-freeze yung asset, si Diskaya, hindi pa. Diba? So if we let others take the reins right now, they will find scapegoats, they will find highlights. Pero hindi kasi dalawang hearing na kaya naman talagang idiin, di ba? And Marcoleta was asking the right questions during the Senate hearing. Sino? Di ba? He was pressuring it, and kulang na lang talaga na Robin will chime in, Senator Bato will chime in, and kung sino yung totoo talaga na who's after for accountability. Kasi kung talagang marami silang nag-iingay during that hearing, ipiyok na yun eh. Kakanta na sana yan eh. Kaya lang right now they're allowing the press cons of Ping Lacson, they're allowing the press cons of so many people. Kaya nga nadi-defocus, and importante yung call to action mo, Miss Joey, kasi yun nga, we need to talk to our families, we need to talk to the people. We do not need to do an Indonesia kind of thing right now. Pero yung comment ko kanina, we can gather en masse. The Indonesia kind of thing is going to happen naturally. Ang importante ngayon is that ipaliwanag natin sa lahat kung gaano kasama ang sitwasyon. 'Di ba? Kung gaano tayo binababoy nitong mga politiko na to, kung gaano tayo, 'di ba? We have to ask for heads to roll. At when we say so, hindi lang to sa mga contractors, yung contractors tip of the iceberg lang 'yan. Sintomas lang yung mga contractors na 'yan. Yung cancer nakakabit pa rin sa katawan. 'Di ba? Yun ang kailangan nating tanggalin, yung tumor. And then kahit nasabihin natin tinanggal natin yung contractors, they can find loopholes in the system and become a construction company. Number one, if you don't take away their wealth, they will just use someone to stand up as the incorporators, finance them, teach them the right people to connect to, and they can still get those projects, those billions of projects. So again, remove those contractors out of the equation, i-overhaul nyo yung PCAB kasi mga contractors din yan, and totoo naman yung kalakaran na nabibili yung lisensya, tanggalin nyo rin yung mga masasamang nasa DPWH. Marami talagang need na i-overhaul dito, and Senator Marcoleta cannot do this alone, but what Senator Marcoleta can do right now is really speed up the process of these contractors naming congressmen, kasi kapag within the Senate hearing, may kumanta ng pangalan ng congressman in a Senate hearing, mas lalaki yung pressure, di ba? Kesa yung nakatuon tayo sa congressional hearing na ginagawa nilang circus, tapos ang mga post natin is, ay si Garin, ay si Toby, forget about them, wala naman tayong mapapala dyan eh. Di ba? I mean, yes, Toby Chanco is putting pressure on Saldico, but if the committee will not really produce Saldico, wala din naman. So the right avenue right now is Senate, kasi kaya naman talaga, being the leader of the Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, to make things happen. And I'm sure naman Senator Cheese will also support it, like the way he signed the subpoenas, and maybe he will sign the warrant of arrest, and maybe they can start the process of AMLA and all the other things. Ako agree ako, Mia, singit lang ko yung kay Ping Lacson, huwag na natin siyang pansinin. Ano yung ingin ni Ping Lacson, Mi? Pampagulo. Pampanggulo. Senador, actually,
I'm starting to feel Mami Laika na, kasi parang may style kasi itong si Ping Lacson at saka itong si Magalong. Kasi sila yung mga, yung magaganda yung mga reputation. Yung, kumbaga parang, if you are going to present them dun sa, yung sa public ba, yung unknowing public, sila yung madaling pagkatiwalaan kasi nga dating mga PMAer, may experience sa military at saka sa police, ganyan-ganyan. So, sila, kumbaga madali silang pagkatiwalaan. And ang disappointment ko is that, kasi si Ping Lacson, meron siyang history ng nililend niya yung credibility niya dun sa mga nonsense na issue. Alam mo yun? Yung meron siyang, kasi totoo naman tong si Ping Lacson na, to be fair kay Ping Lacson, totoo naman talagang masipag yan. At saka totoo naman talagang nagtatrabaho yan sa budget nung siya ay senador noon. Kumbaga, marami silang mga, yung binubusisi talaga nila yung budget. Ganon. Totoo namang meron siyang ganong track record. But at the same time, alam natin na, kasi may brownie point na siya di ba? So, nakuha niya na yung reputation na gano'n, na, notorious to pagdating sa budget review, ganyan-ganyan. Pero at the same time, sa kabilang side, yung kanyang kredibilidad na, budget buster siya. At the same time, sa kabilang side, siya ang proponent ng resolution number 10, na kung saan, yung liquidation via certification ay na-approve. I mean, I'm very, very sure that if that resolution is sponsored by someone else, hindi yun ma-approve ng basta-basta. Pero dahil siya yung nag-sponsor ng resolution number 10, and he is perceived to be Mr. Clean, 'di ba? Nabigyan ng kredibilidad yung resolution number 10. For me, yan yung malaking question mark sa reputasyon at kredibilidad ni Ping Lacson. Ang mahirap lang kasi nga dito kay Ping Lacson, totoo naman kasing nagtatrabaho siya, totoo naman talaga kasing may output siya, pero totoo rin na ginamit niya yung kredibilidad niya para maging katanggap-tanggap ang resolution number 10, ang liquidation via certification. And don't forget yung kaso ng anak niya. Correct. Di ba may mga issue rin yung anak daw niya, smuggler ng semento. 'Di ba? So parang may connection din sa construction. Ganon. So ako kasi tama si yung kanina nagsalita kasi parang Ping Lacson, alam na alam yung kalakaran, alam mo bakit nag-blind item ka pa. Diretsuhin mo na. Bakit kasi may mga tatamaan sa mga kasamahan niyo diyan. So ano yan? Politika lang yan. Hindi ka concerned sa kaban ng bayan sa Pilipino. Concerned ka sa politika mo. So, kaya para sa akin si Ping Lacson sa issue na to, hindi ko siya masyadong pinapansin. Correct. Yung distraction siya, distraction si Ping Lacson. Kaya nga po sabi niya, Miss Joey kanina, na kailangan talaga natin palawakin ang mga impormasyon na alam natin kasi marami din naman na talagang concern regardless of political color. So if we can help them find that right information, sila din matatauhan na nasa maling side pala ako. Galit ako sa Duterte pero nandito pala ang corruption, and we already have a lot of people exposing it with facts like there to us, si Miss Joey, sila Miss Sass, and marami din nagpo-post ng mga information. May mga big names din tayo tulad ni Sir Greco na din regularly posting information na makakatulong din sa ating information campaign. And yun talaga yung pinaka-importante kasi if we want the masses to be angry, they need to understand what they are angry about. Tulad na lang nito. Okay, sabi ko nga, pag hindi ito na-address the issue will become serious kasi ilang weeks na ba yung flooding or months na. Maraming tao ngayon ang exposed to leptospirosis. Hindi lang po yan tubig that is a mixture of septic liquids and solids na habang yung mga estudyante, yung mga anak ninyo, yung mga iba nga dyan, pagkain, di ba? Naawa tayo kay Mr. Taho, but have you considered kung na-contaminate yung tao? Di ba? So, there are yung Jollibee nga, di ba? Pinasukan ng baha. What if hindi nila nalinis na maayos and kumain kayo doon sa branch na yun? Di ba? So, marami pong magkakasakit. And what was the recent expose about DOH right now? Na-defund na nga, sa UNICEF pa napunta yung pera. Diba? And that's why we really need this very big starting point na kailangan mabutasan talaga through this flood control scam at may mapangalanan na congressman kasi ito yung magiging foothold natin. Kasi after this, pag may nakuha ng isa dito, it will start rolling and this will solidify the fight that we are doing for a new kind of government, which is the Dutertista kind of government na talagang may tapang at malasakit.
No, hindi, this is not just about being a DDS, but yun nga, to piggyback on yung live ni ni Miss Joey ilang lives ago, na we really are Dutertista. Yung talagang really after that change and improvement. And napakarami, isipin mo nung nag-question si Risa Hontiveros tungkol sa warranty and sa pera, USEC mismo ng si Miss Botox, si Ma'am Retocado, si USEC mismo, hindi niya maipaliwanag na may mga bonds ang contractors from bid security bonds to performance bond, may contractors all risk insurance pa yan, may warranty pa yan. So kahit sabihin natin na ninakaw yung pera o pumalpak yung project, the government can recover some of the money, if not all, but still significant amount. Kasi may mga bonds and insurances yan bakit hindi na ipaliwanag? Kasi number one, bobo yung nagtatanong, bobo din yung tinatanong. Diba? Ang galing ng Pilipino. Pagsasabi ka sa project, kahit anong project, corporate o government pa yan, laging may bonds. Security bonds. May habol sa iyo yung nagpagawa. So, may bonds po yan. So, recovering the money, recovering the lost money is not really parang yung top priority. Kasi the top priority right now is really to identify kung sino yung head na yan. And actually, we already know that. We just need to name the names of it para sa mga alam na natin si Martin, alam na natin si Saldico, pero sino pa yung ibang mga congressman need mapangalanan kasi under oath and Senate hearing, kasi pag lumabas na yung pangalan na yan in a Senate hearing, kahit mainstream media, mahihirapan na itago yan or spin out of control yan. And even the neutral people, o kahit yung nasa kabilang kubol, mapipilitan din to go after those congressmen or sindikato. Kasi syndicate na to, mas masahol pa to sa Yakuza ang ginagawa nila dito sa pera natin. Yung Yakuza, may dangal yun Yung mga Yakuza, ano sabi mo? Na-mention mo ba yung Yakuza? Yakuza, yes po, Yakuza. Ang mga Yakuza, may dangal yun Sindikato yung mga yan, tsaka mga kriminal yung mga yun, pero may dangal. Uso sa kanila, kahit mga kriminal sila, may honor pa din. Diba? May honor pa din. Tinanong ko si ChatGPT, pinacompare ko in all aspects between Yakuza and the syndicate that we have right now sa construction, DPWH and the Congress. Sabi niya, mas masahol pa kasi nasa gobyerno yung natin, sindikato Yung Yakuza, outside the government yan. Hindi naman nila talaga hawak. Yung sindikato natin, hawak yung gobyerno, hawak yung pera. Deeply rooted, ni MDS. Ang daming ingay-ingay ngayon, pero kung titignan mo to, totoo naman yung sinabi na ni Sarah kung sino, di ba? Oo. Kaya si Sarah ko sa kasi Patindong Valdez, parang, hindi ko guess. Sabi ko, ganun tangina, kayo, if you're going to talk about tapang, okay? Pagka mag-uusap tayo dito tungkol sa tapang-tapang, Diyos ko, I mean, si Inday Sara, pinangalanan niya kung sino nang babalahura sa national budget nung sinabi niya hindi man lang siya kumura. Diba? Nung sinabi ni Inday Sara yan, straight face, walang kurap-kurap. Pagkatapos kayo, merong 67 kineme. Na hindi ko muna papangalanan ko muna sa tamang panahon. Tangina, hintayin nyo. Magpatay na tayong lahat. Para kayo USB. Diba? Ni-real talk na kayo ni Sarah. Itong mga atichuchu ngayon, may mga pa-blind item. Kasi Sarah, ni-real talk na kayo. Saka, totoo naman, kasi even yung mga district engineers na yan, yung mga nasa DPWH, hindi yan magkakaroon ng lakas ng loob kung hindi ang backer nila is yung mismo nagkocontrol ng budget. Kung sino yung may hawak ng pera. Kasi pag sisiripin sila noon, even yung mga malilita congressman, yung mga nasa paligid, kaya sila ngayon tahimik, pinagtatanggol pa si Saldico at pinagtatakpan. Oo. Kasi pag nabulilyaso yun, damay sila. Actually, si Saldico, matagal nang overdue na magsalita yan. Kasi dapat nagsalita na siya tungkol doon sa bicameral bi-scam issue. Yung small committee, yung hinahabol-habol nga ni yung hinahabol-habol ni Toby Chanco na yung mga insertion, paano nangyari yon? And the insertion apparently happened after yung di ba nagkaroon ng blanks? Di ba yung bicameral report na pinirmahan ng Kongreso at saka ng House of Representatives at saka ng Senate, when it was returned to the House of Representatives, may mga blanco siya. So, ibig sabihin, merong nag-fill up ng mga yon sa level ng mga House of Representatives. Sino ang Committee on Appropriations at that time? Si Saldico. We haven't received any decent explanation from Saldico on this. Diba? So, ngayon, parang nakakataka talaga dito na bakit niya pinagtatakpan si Saldico? Diba? At itong mga kongresista na to na pinagtatakpan si Saldico, malamang nakinabang kayo kay Saldico.
nakakuha kayo ng Joey, ganito project. na lang yan.